Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Wala muna tayong discussion sa politika. Saglitan lang natin itong isang kaso na nagva-viral ngayon. Yung isang kaso ng isang lalaking tumalon sa LRT or MRT pagkatapos ay nasagasaan ng kotse sa ibaba. Sapagkat ang ginawa ng pulis nung namatay yung lalaki, dahil siya bumagsak doon sa kotse at nasagasaan, kinasuhan yung driver. Tama ba yung ginagawa ng mga pulis na ito na sa tuwing may mamamatay ay kailangan may kakasuhan sila ng reckless imprudence resulting to homicide? Pag-usapan po natin yan sa umagang ito. Sa aking palagay at sa estado ng batas, mali po ang practice na ito ng kapulisan na sa tuwing may mamamatay kahit na wala namang kasalanan yung mga driver ay kinakasuhan nila na parang pakiramdam nila pag may namatay, kailangan may kasuhan. Hindi po ganun yun. Una, yung kaso po ng reckless imprudence resulting to homicide ay nangangahulugan na yung driver ay hindi nag-exercise o nagsagawa ng kaukulang pag-iingat ayon sa itinatakda ng kanyang responsibilidad bilang isang driver at sa itinatadhana na regulasyon ng batas sa pagdadrive. Ngayon, dahil sa hindi mo pag-iingat, ikaw ay nakadisgrasya, nakapagsanhi ka ng kamatayan ng ibang tao. So, ito ang mga unang tanong. Una, ikaw ba ay nag-iingat? Well, definitely mukha namang mabagal yung takbo ng driver. He was staying in his lane. At as a driver, you're expected to look at the road. You're not expected to look at the sky. Tingin ka sa taas, pati yung titingnan mo kung may magsusuicide ba. Hindi mo inaasahan na merong tatalon doon. So bakit ka i-expect ng batas na mag-exercise ng precaution against suicide, yung mga tumatalon? Wala pong basihan sa batas na ganyan. Ikalawa, ang sabi doon, reckless imprudence resulting to homicide. Ano ba ang naging cause of death ng tao? Bakit ba siya namatay? Is it because nasagasaan siya? O dahil siya ay tumalon mula doon sa LRT? So malinaw na malinaw dito na hindi naman magkakaroon dapat ng pananagutan ng driver. It is very clear and simple from the video footages na walang kasalanan yung driver. Hindi nila kailangan kasuhan yung driver. He can be let go. Parang ganito rin yung nangyari noon doon sa Skyway. Nagmamaneho yung isang lalaki. Buti na lang meron siyang dashcam at nakuha na sa CCTV footage ng Skyway na merong isang nag-counterflow, a motorcycle na is not even allowed yung klase ng motorsiklo niya kasi it's below 400cc na umakyat doon sa rampa ng Skyway at sumalunga dito sa oncoming traffic. Malinaw na mali yung nagmumotorsiklo at saka ang bilis-bilis ang takbo niya, wala rin yata siyang helmet, hindi allowed yung kanyang motorsiklo doon sa Skyway, and yet, nung namatay yung driver ng motorsiklo, dinitain pa yung driver ng kotse, which is very wrong. Mali po yun kasi wala naman doon sa resulta ng kanilang investigasyon. Malinaw na walang reckless imprudence doon sa parte ng driver. All of the elements of reckless imprudence resulting to homicide is not present. Lalo pa ito, nag-suicide, tumalon na nga eh. So, hindi mo pwedeng sabihin yung pagkakasagasa ng driver sa kanya, ng kotse, ang naging cause of death. Ang cause of death niya, yung kanyang pagtalon mula doon sa LRT. Consequential na lang na nasagasaan siya. Dapat nga dyan, kung tutuusin, ang may pananagutan pa doon sa damage sa sasakyan ay itong nag-suicide. Kaya lang dahil siya ay patay na, wala nang makukolekta sa kanya, hindi na rin siya makukulong. At kung may ari-arian siya, yun na lang ang pwedeng habulin ng may-ari ng kotse. Kung meron man siya na ari-arian na kung saan mahahabol niya yung danyos. At iyan ang estado ng batas. Kaya sinasabi ko sa inyo, alamin niyo lagi ang inyong mga karapatan, mag-aral tayong lahat sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.